Alright, what's up sa inyo mga kababayan? Ako nga po pala si Jake Magnus at kasama natin ngayon. Yes! Si Mima Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So ngayon, mga minamahal, mayroon tayong pag-uusapan. Ano ba yung agenda natin na yun? Paano ba naman kasi si Ninong? Ano sabi ng ninong mo? Parang nag-ano ng utang na loob Parang wala daw utang na loob. Si President Bongbong Marcos, parang nagkaroon daw ng Alzheimer's disease. Kumbaga, parang hindi na daw siya kinilala. Oo. After manalo ni Oo. Tito Bongbong. Oo. Hindi, kasi ganito yan mga kababayan eh. Yan ay dati pang sinasabi ni Sir Chavit Singson. And then inuulit-ulit niya, lalo na doon sa press mo niya kahapon, yung about sa dapat ay talo si PBBM kung hindi lumapit sa kanya ng tulong, itong si Senator Amy. So ngayon, pinapalabas ni Sir Chavit Singson na after manalo ni PBBM, nakalimutan na siya, nagka-Alzheimer na itong si Presidente. Alam naman natin mga kababayan na kung hindi si Sara Duterte tumandem kay PBBM as a Vice President. Kamo, si Sara ang hindi mananalo. Kasi nag-motorcade dati yan. May istorya yan mga kababayan. Nag-motorcade dati si Sara Duterte na ang balak nila, lilibutin nila ang buong Pilipinas. Ran Sara Ran, yung early campaign. Oo, yung early campaign na nag-motorcade sila. Napandid yan ni Gloria Macapagal Arroyo. Kaso ang problema, nung kumakamay-kamay na si Sara Duterte, walang gaanong lumalapit sa kanya kasi hindi naman talaga siya totally kilala. Ano po, kaya lang siya nakilala, gawa ng kanyang tatay. In the same time, nung tumandem na siya kay PBBM, dun pa lang siya mas nakilala. At alam nyo kung ano yung nakakatawa dito, si Sara mismo yung lumapit kay President. Merong video clip na Sa Tacloban. sinabi niya na Apo Lakay, President, Apo BBM, oo, gusto ko maging Vice President mo. Di ba nakita nyo yun, mga minamahal? Sa may ano yun, sa may Tacloban yun. Oo, siya yung nagsabi nun. Kasi kung hindi niya sinabi yun sa Tacloban, hindi siya mananalo doon. Hindi naman siya susuportahan ng mga taga-Tacloban kasi nga unang-una, hindi naman pakilala si Sara Duterte noong mga panahon na yon. Kaya nung sinabi niya na siyang lumapit, nag-apply kay PBBM as a Vice President, doon pa lang nagpalakpakan yung mga tao sa Tacloban. Bakit ba kasi ang hilig ni Chavit na magsabi na parang walang utang na loob? Alam mo kung, sabi niya ba naman kasi siya daw yung dahilan daw kung ba't nanalo si President Bongbong Marcos. Alam mo, Ninong, kung hindi dahil sa'yo, alam mo kung tumakbo ka, hindi ka nga nananalo tapos sasabihin mo na kung hindi dahil sa'yo, hindi mananalo si President Bongbong Marcos. Parang ang kapal naman ng mukha. ng pagmumukha natin, Ninong, no? Na kung hindi dahil sa'yo, hindi mananalo si PBBM, na in the first place, hindi mo nga maipanalo yung pangalan mo. Sarili niya. Oo, yung sarili niya. Sa Ilocos lang siya malakas, Ilocos Sur. Oo, tapos ngayon, magkakalat ka ng hatred. Well, kung sa bagay, ginawa niya na yan kay Erap Dati. Oo ginawa niya na yan kay Erap, so nothing new. Kaya nagkaroon ng nagkaroon ng mga panahon na yun ng EDSA 2. Kasi nung pinatalsik nila sa Erap, talagang hindi ikakatawiran na si Chavit Singson din yung may malaking dahilan kung bakit napatalsik etong si Erap. At ngayon sinusubukan niya ulit na gawin. History repeat itself. Kumbaga, malaking pondo to. Bayad-bayad sa mga content creator para pumunta doon. Di umano. Kono. Wala kaming pinag-ano dito. Pero anyway, meron kami papanood na video na kung saan itong si Chavit Singson ay parang nasobrahan na ba sa pagiging bitter na parang tila baga kala mo wala nang bukas Talagang gusto niya na agad-agad mag-step down itong si President Bongbong Marcos. Like, if ma-step down si PBBM, ang gusto nilang ipalit agad ay si Sara Duterte. Si Sara, na wala din namang ibang ginawa kundi mag-travel. Ito na nga, napaka-bobo ng logic ninyo. Gusto nyo ipalit si Sara Duterte na palaging nandun sa ibang bansa? Palaging nagta-travel? Di gusto nga nilang ibaw ng Pilipinas sa sa kahirapan lalo. Tapos sasabihin nila na lumobo daw ang utang ng Pilipinas sa panahon ni President Bongbong Marcos. Gaano ba kalaki yung utang na iniwan ni Digong? 13 million. Trillion. 13 trillion. Diba? Tapos ngayon 16 trillion ang kabuuang utang ng Pilipinas. 13, 14, 15, 16. Guys, mga minamahal, 3 trillion lang yung nautang ni PBBM. While former President Duterte sa loob ng 6 na taon,
13 trillion. Ang inutang ni Digong. Kabuuang utang ni Digong. Di ba? Alright, sige. Meron tayong papanood na video. Ay, Diyos ko. Oh. Kwento ko na lang paano naging presidente itong BBM. Kwento ko na lang paano naging presidente itong BBM. Tinawag ako ni Senator Abby Marcos. Manong Chavit, can you help us for the re-election of Bongbong? Dahil dinaya lang, sabi niya. Yes, tawagin mo muna ang leader sa North. Meron akong i-explain sa inyo ako. I will call them, but I will use your name because you are the president of the Mayor's League. Tinawag nila sa bahay nila, dumating mga congressman, governors, mayors. Sabi ni Senator Mike Aimee, thank you for coming so we could start the early campaign of Bongbong for Vice President. Then dinaya siya, sabi niya. But Manong Chavit is a plan. Manong, can you please tell us your plan? Okay ako. Alam natin lahat, napakalakas ni Sara ngayon, walang kalaban. Now, gusto mo Vice President, mag-campaign na tayo maaga. Mag-file ka ng Vice President, marami kang makakalaban dyan. Kung si Sara, kung sa Presidente, wala ka rin laban. So, ang suggestion ko, mag-file muna tayo for President. Para pag nag-file si Sara, you slide down for Vice President, protected ka na. And I deliver it to talk to Mayor Inday Sara na ikaw ang Vice President, protected ka na. Palakpakan lahat sila. Thank you, Manong, sabi yung BBM. Okay, COVID pa, bawal pa lumabas. Nakahingi ako ng permit. Meeting, konti lang ang pwede. Hindi pwede malaking meeting. Ang ginawa ko, being the president of the Mayor's League, regional. Kaya humingi ako muna ang pamanhin at patawad sa mga mayors na kinausap ko na nakumbinsi. Dahil parang nabudol tayo. Okay. Alam mo, sabi ni BBM, Wait lang, patay mo ka muna. Manong, ang swerte ko, ikaw. Nabudol! Huy, nabudol daw. Alam nyo, kung meron mang nabudol tayo na binoto itong si Sara Duterte. Oh, si Digong mismo. Imagine nyo 3 to 6 months daw pare. Mawawala yung droga. Okay, Duterte. Sa panahon ni Duterte. Yan yung totoong budol. After ng 3 to 6 months, nagsalita ulit si dating Pangulong Duterte na hindi niya kakayanin lahat. Especially yung pagsugpo sa corruption. Kailangan nating maglukulok ulit ng another Marcos. Mismo kay dating Pangulong Duterte nangyari yan. Nanggaling yan. Tapos, sabi niya, bababa daw ang crime rate ng bansang Pilipinas sa loob lamang ng 8 months. Bumababa. Mas Hindi lalo nga tumaas hindi naman nangyari. Mas lalong tumaas. Oy, dahil sa AJK di ba? At saka yung tulong ni Sir Chavit Singson kay PBBM, yan naman po mga kababayan ay nasuklian na ni Presidente kasi naglingkod naman si Presidente sa mamamayang Pilipino ng maayos at tapat. And the same time, yung mga ipina-appoint ni Sir Chavit Singson, yung iba na i-appoint kasi yung iba hindi talaga qualified. Kaya hindi niya i-appoint sa gobyerno. Yan yung mga dahilan kung bakit ayaw ni Sir Chavit Singson na suportahan ngayon si PBBM kasi hindi siya napagbigyan doon sa napakaraming mga ipinapa-appoint niya. So ngayon, kita nyo naman kung paano magsalita si Sir Chavit Singson, pansinin nyo kung gaano ka-bitter itong mga pinagsasasabi niya. Sobrang bitter. Pansinin ninyo na parang kala mo, hindi na kinabang Di ba? Ay nakinabang naman. Gusto niyang idikit si PBBM dito nga po sa mga diskaya. In the first place, siya nga din, naging contractor din sila. Pamilya niya, nakakuha ng 2.7 billion pesos na kontrata sa gobyerno mula 2016. Tapos ang lakas magsabi na corrupt daw ang administrasyon. Kanino ba talaga yung mas totoong corrupt? Kanino nga bang panahon tayo mas lalong nilubog na baon sa utang? Panahon ni dating Pangulong Duterte. Kasi alam niyo mga kababayan sa panahon ni dating Pangulong Duterte, nakinabang kasi siya ng sobra. Kaya wala siyang gaanong masasabi kay Digong, sa administrasyon ni Digong. Sa panahon ni PBBM,
medyo tatamaan na sila kasi nag-iimbestiga na nga patungkol sa maanumalyang flood control at nasisilip yung kumpanya ng kanilang pamilya. Yeah, continue tayo, bro. Ang presidente ng Mayor's League. Nung tumakbo ko noon, malaman na ako isang mayor. Ngayon, puro mayor ang minibit natin. Region by region, region by region, region by region. Pinasyalan namin lahat ng region. Wala siyang gastos. Hindi ba dapat kapag tumutulong, hindi nagaano ng utang na loob? Walang sumbat. Walang sumbat. Kasi for me, kung ako man tutulong, bakit ko isusumbat? Tulong ko nga eh. Diba? At saka in the first place, kung tutulong ka lang din naman dahil meron kang hinihinging kapalit, huwag ka na lang tumulong. Kasi arang pinaka-ending dyan, away yan. Away ang mangyayari dyan, sumbatan yan. Diba, kunyari, tinulungan ko si Jake kasi meron din akong ina-after sa kanya. Ngayon, na kunyari, nanalo si Jake sa posisyon na tinatakbuhan niya, gusto kong magpa-appoint, hindi naman ako qualified. Tapos hindi niya ako na-appoint. Tapos tinulungan ko nga siya before. Ang mangyayari sa akin nun, sasama yung loob ko kasi may ina-after ako. Pero kung tutulong ka, nang wala kang ina-after, Hinihinging kapalit. diba? Okay, proud ako. Ay, nanalo si Jake. Baka naman yung lugar natin, ambunan niya ng madaming pagkain, groceries, diba? Flood control. Tulong. Flood control. Yan mga kababayan kung titingnan nyo po, yan yung mga dahilan kung bakit masyadong bitter etong si Sir Chavit Singson. Anyway, tuloy pa natin. So yun, ang totoong nangyari. Hindi nila mapagkailayan ang daming tao sa meeting. So, sir, may tampo po kayo kay Pakulo. Ano no? May tampo po daw kayo kay Ang ayaw ko lang na ginawa niya, alam nyo, hindi ko inintindi mo insultong ginawa sa akin. Nagpunta kami sa Japan, bagong labas lang. Sa presidential table, binention niya lahat. Si Sandro, Dad, Manong Chavit is here. Ginoon niya, hindi niya ako pinansin. Ang mga overseas workers, bastos naman ang presidente niya, sabi nila. Nagtampo ba ako? Hindi. Yung sinasabi mo na pinapasok ko sa PSO, director lang. Dahil Hindi daw siya pinansin sa Japan. Oo, kaya daw siya nagtampo. Yan, ngayon, papansinin ka namin, taong bayan nyo. Yung papansin sa'yo. Uy, sana wag ka nang magalit. Tsaka take note, nagpasalamat po sa kanya si Presidente. Mga kababayan may isang video na kumakalat before dati na nagpapasalamat si Presidente ng buong puso kay Sir Chavit Singson. In the same time, ginampanan naman ng Presidente ng maayos yung trabaho bilang Presidente. Nung pagkapanalo ni Presidente, ni PBBM, ginampanan niya na maayos yung kanyang trabaho. Doon pa lang, wala nang dapat ikasama ng loob itong si Sir Chavit. Kaso nga lang ang problema, Papansin! papansin, tapos ang dami niyang pinapapoint na hindi siya napagbigyan. Kaya po ganito sinasabi niya ngayon. Tuloy pa natin. Nauulo chairman ng PSSO yung kapatid ko noon. Anak niya yun, director lang. Ang dami naman yan eh. Sabi naman ni Special Assistant to the President, Lagdameo, sigurado na yan, Manong. Sinabi na ni Presidente, sigurado na yan. Isa-isa may na-appoint na director, umiiyak yung bata. Sigurado na yan, pag nakita, puro sigurado. Tapos, di na sumasagot, yung sekretary niya. Nagkita kami, yung sekretary niya, tinapal na yung mata. Wala naman tinapal. Nagalit ba ako? Hindi. Director lang. Ang laking naitulong ko sa kanya, hindi siya presidente, kundi dahil sa akin. Bakit ako galit? Ayan maliwanag nanggaling sa kanya yung anak niya, pinapapoint niya bilang o anak ng kumpare niya. Basta may pinapapoint siya dito na hindi na-appoint. na hindi na-appoint na ang hinihingi director ng PCSO. Nagalit siya. Nagalit siya. So, yun naman pala yung punot dulo. Sinasabi niya lang na hindi siya nagalit pero nagalit siya. Yun, guys, I know na
alam nyo na yung pinakapunot dulo nito, yung Marcos alis ka dyan. So, yun naman pala, there's a reason kung bakit galit na galit, gustong manakit. Ito nga pong si Lolo mo, Chavez Singson. Dahil nga sa hindi na pagbigyan. Yung hugot lang naman talaga dito, hindi na pagbigyan sa kanyang mga hinihiling na appointment. Kaya ito, Marcos alis ang kanyang sinisigaw. At the end of the day, alam na namin yung pinakagusto ninyong mangyari. Huwag na tayong maglokohan dito. 'Di ba? O, continue kung gusto mo. So ngayon, tuloy natin. Ba't ako naiinis sa kanya ngayon? Nung pinalis natin ang mga bases dito sa Pilipinas, it was approved by the Senate. Pagpunta niya sa States, pinabalik niya lahat, dinagdagan pa. Ay, pro-China po. At para tayong dinadala sa kumunoy. Alam niya na magkakagera ang China and Taiwan. Sabi ng China, we never invaded any country but Taiwan, we have to get it because it's ours. Binigyan sila ng 5 years. Ang Amerika, wag, laban tayo. Huwag kayo bumayag, laban tayo. Pagkagaling ang presidente natin doon, binigay kagad nila. Tangay na, ingay ng hotel na to. Continue. Ang beses, ang dami. Kung matuloy yung away nila, sinong bubugin? Tayo. Ngayon, iniinis pa niya ang China. Anong laban natin sa China? China is our neighbor, China is our friend, China is helping us a lot. Yan yung resulta ng kakasama mo kay Digong. Ang utak mo komunista na din. Di umano. Kamusta naman yung dredging nyo? Kamusta yung dredging nyo? Hindi guys, ganito To be honest, yung utak kasi nila, like kapag kinalaban natin yung China, gera, yung nasa isip nila, which is mali. We are protecting our sovereignty. 'Di ba? Our territory kasi atin 'yan. Pero after ng hindi natin ina-after ang gera, hindi nga tayo nangunguna. Sila nga tong may pinutulang kamay na natin, 'di ba? Na sundalo. Sila ngayon nangunguna, hindi nga tayo nangunguna sa pag-block ng driving maneuver, 'di ba? Sila nga to the point na sila din nagbanggaan kasi mga tanga 'di ba? 'Di ba? Wala tayong balak na makipaggera. Ang atin lang pinaglalaban natin ang sarili nating bahura. Hindi nyo ba nai-imagine na atin yan tapos sila yung makikinabang? Kumbaga tayo yung nagtanim, sila yung kakain. 'Di ba? Gaano ba kadami yung oil sa Pilipinas? Gaano ba kadami ang fish sa Pilipinas? To the point na tayo na yung nagkukulang ng supply, okay lang sa inyo. Yan kakasama ninyo kay Digong, namamanipula yung utak ninyo na lahat ng paraan, gera. Gera dito, gera doon, which is hindi naman ganon. Nung naglagay ng warship si President Bongbong Marcos doon mismo sa bahura natin. Kasi ang pananakot ni Digong noon, sige, subukan nyo maglagay ng barkong pandigma dyan, gigirahin tayo. Nung naglagay, wala naman. 'Di ba? So, pananakot lang yan ni Digong, yung narrative na yan. Kaya nga, limited lang yung balita sa panahon ni former President Duterte when it comes to China 'Di ba? Limited lang. Kaya, Chavez, naku, huwag mo kami pinagloloko. Hindi naman ata kami mga pinanganak kahapon. Sige, mag-rally ka na lang doon, Marcos alis, pero yung tatakutin mo yung mga Pilipino na magkakagera, may pera ka naman, di umalis ka. Di ba? Pag si Jake hinanting yun, nasa Thailand to. Walang ganon. Tubig lang kinakanyon nila May karapatan din sila doon dahil ang dami nag-reclaim, hindi lang tayo. Vietnam at ibang country. It should be diplomatic. Kausapin niya lang. Susunod na lang tayo dyan. She should stay neutral. As a leader, he should stay neutral. Bakit kumampi ka agad? Di pinapahamak tayo. Naghahabol pa. Mali yun. Ito ko na lang paano naging presidente itong Wag, tapusin natin. tinawag ako ni Senator Tapos na ba? Ayan. Eto mga kababayan kung makikita nyo itong si Sir Chavez, talagang mapapansin nyo may pagka-pro-China Kasi sa totoo lang,
pinagtatanggol niya dito yung China, pinapalabas niya na dapat makipagsosyo na lang ang Pilipinas sa sarili po nating teritoryo. Kasi may karapatan din naman daw yung iba't ibang bansa katulad ng Vietnam dito po sa ating teritoryo sa West Philippine Sea. So ngayon, kung titingnan nyo, may mga itinalaga talaga dyan na common fishing ground na para sa lahat. Kaso ang problema, binabakuran talaga ng China yan. At ang isa pa dito mga kababayan, iisipin nyo din pong mabuti, doon po sa sinasabi niya na magkasosyo, sa tingin nyo papayag ang China? Dati na nga po yung iniaano sa China, ayaw pumayag ng ayaw pumayag po ng China na makipagsosyo sa Pilipinas. At saka ang isa pa, ang gusto ng China mangyari, kuhanin talaga yung teritoryo, mapa sa kanila po talaga. Kaya nga si Digong walang nagawa dati mga kababayan eh. So kayo, kung kayo ang tatanungin mga kababayan, ano po masasabi ninyo hingil po sa sinasabing yan ni Sir Chavit Singson? Comment below na lamang po kung ano pong opinion nyo hingil po dyan mga kababayan. At bago po tayo pansamantalang magpaalam, nais ko lamang po sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po dito sa YouTube channel na ito, huwag nyo po sanang kalimutan na i-like ito pong video na ito at huwag nyo na rin pong kalimutan na mag-iwan ng inyong mga komento. Post natin tong yun. Yes, Tagamit natin si Jay. Pupunta pa talaga dito. Putik talaga si Tol Takero. Sinasama pa to. Guys, lilinawin ko. Ako yung pumupunta dito kay Jake. Tapos sinasabi ko, boy, mag-content tayo, boy. Para sa ikaw unlad ng ating bayan. Magbigay tayo ng update, boy. Yan. Pinupuntahan ko siya. Natutulog pa nga to nung pinupuntahan ko dito. Ginising ko lang. Kaya pasensya na, boy. At saka, thank you sa pagsama nga pala sa mga contents na ginagawa ko. From Thailand up to dito sa Pilipinas. So yun na nga mga kababayan. Huwag nyo na po sana kalimutan na mag-iwan ng inyong mga komento, mag-like ng video dito mga kababayan, at huwag nyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe. Maraming salamat din po sa lahat ng Team Replay na hindi po nakakalimutan na huwag mag-skip ng ads mga kababayan dito. Thank you po. Ingat po kayo palagi. God bless po. Maraming salamat po.